Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bahagi ng sanitary landfill sa Rodriguez Rizal, gumuho ilang individual napaulat na nawawala. Nasawi dahil sa epekto ng shear line sa Davao Region, umakyat na sa 8. 6 na abogado kakatawan kay dating Pangulong Duterte sa confirmation of charges hearing ng ICC bukas. Mga kaanak ni Duterte, bawal munang bumisita. Malawak na runway ng sinasabing military base din ng China sa Panganiban Reef malapit sa Palawan. Nakunan sa video. Sama-samang panalangin sa EDSA Shrine, isinagawa bago ang paggunita sa ika-40 taong anibersaryo ng EDSA Revolution. At Mr. Pure Energy Gary V, sasabak na rin sa podcast. Ang una niya raw gustong makausap, ang kontrobersyal na si Alvin Aragon. Higit 50 ang pinangangambahang nawawala dahil sa gumuhong tambakan ng mga basura sa Rodriguez Rizal. Ayon yan sa grupong Kadamay. At live mula sa Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Bea de Guzman. Bea, anong update sa search and rescue operations dyan? Jester, sa ngayon ay pahirapan pang matukoy ang eksaktong bilang ng mga apektado dahil ongoing pa ang search and rescue operations. At dito rin ay marami pa rin nakahampalang doon sa pinangyarihan mismo ng landslide. Bandang 2:00 ng hapon noong Biyernes nang mangyari ang landslide sa landfill sa Sitio 1B Harangan ng Barangay San Isidro. Pinaniniwala ang halos 100 presidente ang apektado nito. Kanina sa ating panayam, Jester, sa isa sa mga nakasurvive, tila nagkumpulang mga langgam sila sa dami na maaaring nasa humigit kumulang 500 katao ang sumama sa pagguho. Tumanggi siyang gawing on-cam ang interview sa takot na mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pero ilan daw sa kanyang mga kakilala ay hindi pa rin nahahanap hanggang ngayong araw. Marami pa rin sa mga residente dito, Jester, ang tumanggi ring magbigay ng pahayag ng kanilang saloobin patungkol sa nangyari sa takot na mawalan ng kabuhayan. Dahil kung matatandaan ay nasa aabot sa 3,000 katao ang naghahanap ng kabuhayan doon sa mismong landfill at ayaw nilang umabot sa pagpapasara ng landfill ang nangyaring insidente. Ayon naman sa kumpanya na nag-ooperate ng gumuhong landfill, hindi pa raw nila nakumpirma ang bilang ng mga nawawala o namatay, lalo't patuloy pa raw ang search and rescue operation sa ginagawa ng kanilang kampo. Giit pa nila, kailangan pa raw nilang maklear ang lugar at matapos ang investigasyon para mailatag. Sa ngayon, Jester, ay naghahanda ang grupong Kadamay dito sa San Isidro para sa gagawing candle lighting dahil nga doon sa nangyari. At kanilang panawagan ay mag-deploy pa ang ating lokal na pamahalaan ng LGU ng mga tao na tutulong doon sa search and rescue operations. Kanina sinubukan natin, Jester, na makapasok doon sa mismong landfill pero hinarang na tayo kaagad ng mga otoridad nung mismong may-ari nitong landfill. Itong pribadong sektor, no? At so yun nga, hindi wala pang makapasok na media doon sa mismong lugar. So nais din ng Kadamay na magkaroon ng transparency, no? Mapapasok yung iba pang mga tao para mas mapibilis din ang kumpirmasyon kung ilan nga ba talaga ang apektado. At panawagan din ng Kadamay na kung sakaling magkaroon na ng kumpirmasyon kung sino ang mga apektado at ilan at kung meron ng mga nasawi dito, no? At ilan ito ay kailangan mabigyan sila ng sapat na kompensasyon at hustisya mula sa nangyari. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Jester. Bea, linawin lang natin, nagkaroon na ba ng paliwanag o di kaya impormasyon sa posibleng sanhi nitong pagguho ng landfill dyan sa Rodriguez Rizal? Kanina, Jester, mula sa mga residente mismo, sinasabi nila na nagkaroon ng equipment malfunction. No? May isang bulldozer
na nasira at nag-cause para matumba yung mga basura. So yan din, humingi tayo ng statement mula doon sa attorney, na legal counsel ng kumpanya. At sinabi nga nila na isa sa mga posibleng dahilan nga ay yung technical malfunction, isang bulldozer na nagkaroon ng problema. At yan ay patuloy pa nating iimbestigahan kapag maaari na po tayo mag-imbestiga doon mismo sa loob ng landfill. So ngayon, Bea, closed off ba yung area? Kasi base na rin sa report mo, may mga residenteng nakatira doon malapit sa landfill. So ngayon ba, hindi na sila pinapayagang makalapit doon sa site? Doon mismo, Jester, sa landfill, sa site, ay wala raw mga taong nakatira. Pero may mga malapit doon, Pero yun kasi ay enclosed na area yung landfill. So hindi natin masasabi na doon sa mismong loob ay may mga nakatira mismo. Pero dito sa malapit na mga sitio, dito natin nahahanap kanina yung mga survivors doon sa kanilang mga mismong tirahan. Nag-uulat mula sa Rizal, maraming salamat, Bea de Guzman. Humihingi ng tulong ang ilang kaanak ng mga nasawi sa landslide sa Mindanao dulot ng nagdaang sama ng panahon. Patuloy pa rin silang naghihinagpis sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Hindi pa lubos matanggap ni Jodeline ang sinapit ng kanyang asawa at 2 minor de edad na anak. Nakaburol na ngayon ang kanyang mag-aama matapos masawi ng matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro madaling araw nitong Biyernes. Lumambot ang lupa sa kinatatayuan ng kanilang bahay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa noong Huwebes sa lugar dahil sa epekto ng shear line. Mahimbing na natutulog ang mga biktima nang mangyari ang landslide. Siyempong wala si Jodeline sa kanilang bahay dahil nagtatrabaho sa Davao City. Nabangan me. Karon maylo na ako pamilya. Ano ko na? Ano ko na maplano mapahilo na rin sila. Hindi na ako madawat. Hindi na ako manawat akong mga anak butaan. Ang mana mo to. Butan kayo. Humihingi ang kanilang pamilya ng tulong para sa pagpapalibing sa mga biktima. Habang ang ilang mga residente na nakatira sa lugar kung saan nangyari ang pagguho, pansamantala munang nananatili sa gym ng barangay. Bagamat takot silang umuwi sa kanilang mga bahay, ay mapipilitan na lang silang bumalik. Wa man may choice, no choice man gid mi mamo. Kan may kabalihinan kaya nga among balay pabahay man na siya. Samantala, inilibing na ang mga miyembro ng pamilyang nasawi sa landslide sa Mati City alinsunod sa tradisyong Islam. Kabilang dito ang 4 na buwang buntis, kanyang asawa at kanilang 2 minor de edad na babaeng anak. Natabunan ang kanilang bahay ng gumuhong lupa noong Biyernes ng umaga sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng shear line. Galing umano sa isang karinderya ang magpamilyang biktima para mag-agahan at pagbalik nila dito sa kanilang bahay ay natulog sila. Ilang minuto ang lumipas, dito na nangyari ang pagguho. Matagal na umanong pinapaalis ng lokal na pamahalaan ang mga residente sa lugar dahil landslide prone dito. Pero ang problema, wala silang malilipatan. Hangyo na mo kung na sila ikatabang relocation site na pwede mo makabalhin, unta matabangan mi. O kanang delikado. Sa huling datos ng Office of Civil Defense 11, aabot sa higit 3,000 pamilya o nasa 10,000 individual ang apektado ng shear line sa Davao Region. Aabot naman sa 8 ang nasawi. Inaalam pa ang kabuuang danyo sa infrastruktura at agrikultura dahil sa shear line. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao. Sa Barangay Guadalupe, Carmen, sa Davao del Norte, kita sa drone video ang lawak ng baha na idinulot ng ulan. Habang sa Lanao del Norte, lubog din sa baha ang ilang kalsada. Sa Barangay Segabod, bayan ng Maigo, halos hirap na ring makadaan ang ilang motorista.
Doble ingat pa rin ang mga kapatid sa pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng easterly winds at shear line o yung banggaan nga ng malamig at mainit na hangin. Amihan naman ang nakakaapekto sa Luzon. Sa rainfall forecast naman ng Metra Weather, maulan ngayong gabi sa halos buong Mindanao. Maghanda rin sa maulang gabi sa Kabisayaan, lalo na sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Gayon din sa Masbate. Posibleng maulit pa bukas sa mga pag-ulan na yan sa mga nasabing lugar. Magiging maulap hanggang sa maaraw naman sa malaking bahagi ng Luzon. Pero may tsansa pa ring umulan sa Mindoro Island at ilang probinsya sa Kabikulan. Samantala sa ibang balita, isang misa po ang inalay ng mga kaanak at taga-suporta ng mga biktima ng Duterte drug war ngayong linggo. Bukod sa hustisya, sigaw rin nila ang mabilisang paglitis ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Malate Catholic Church na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang hapon. Ano yung mga hinaing ngayon ng mga biktima dyan ng drug war? Andre, dismayado man pero naniniwala pa rin itong mga kaanak ng mga biktima na nagkakaroon na nga ng linaw at mapapanagot na ang umano'y mastermind sa likod ng madugong Duterte drug war. Kaya naman sa mga susunod na araw ay asahan daw yung kanilang mga misa para sa hustisya. Nagtipon nga dito sa Malate, Manila ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs isang araw bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panahon na raw para makamit ang hustisya para sa kanilang mga kaanak na naging biktima ng madugong gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Buti pa nga raw si Duterte ay may due process habang ang mga nasawi nilang kaanak ay bigla na lang daw pinatay. Tutukuyin sa naturang 4-day hearing kung nakapagpasa ng sapat na ebidensya ang prosekusyon para litisin si Duterte. Ayon naman sa tagapagsalita ng ICC, walang desisyon na ilalabas sa hearing bagkus may 2 buwan ang hukom para aralin ang desisyon. Pero minsan daw napapaaga ang paglalabas ng hatol. Nahaharap sa mga kasong crimes against humanity si Duterte dahil sa mga patayan sa Pilipinas simula November 2011 hanggang March 2019. Andre, bago nga tayo magsimula dito ay nakasalubong din natin dito yung kilalang kritiko at si dating Representative Franz Castro. Ang sabi niya, Andre, ay kanina yung magiging matapang daw sana nitong si Duterte noong panahon ng war on drugs ay maging matapang rin sana siya sa pagharap nga dito sa mga susunod pa sanang hearing ng ICC. Andre. Mag-iingat kayo dyan, live po mula sa Malate Catholic Church sa Maynila. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Timbog ang isang SK chairman sa Iloilo matapos mahulihan ng higit 2 milyong halaga ng droga. Ang isa namang mag-best friend sa Bataan, arestado rin sa buy bus matapos magbenta ng shabu. Narito ang frontline report. Walang iwanan hanggang kulungan ang mag-best friend na ito. Nasa kote sila ng undercover police sa isang buy-bus operation sa Dinalupian, Bataan. Nasamsam sa kanila ang 2.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Ayon sa mga pulis, racket daw ng dalawa ang pagbebenta ng shabu sa Barangay Saging. Matunog daw ang pangalan nila sa mga parokyanong buyer ng droga. Sa Iloilo naman, timbog din ang isang 26 anyos na SK chairman matapos mahulihan ng higit 2 million pesos na halaga ng droga. Nakasilid dyan sa higit 20 sachet na may timbang na 300 gramo. Kasama ring nasabot sa kanya ang 10 gramo ng marijuana na may halagang 1,000 piso. Arestado ang suspect sa buy-bus operation matapos ang 5 buwang pagmamanman ng mga pulis. Sa Pasay naman, higit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nakadeklara umanong raw clear quartz o isang uri ng mamahaling bato. Galing daw Amerika ang parcel na una nang na-flag sa x-ray machine ng NAIA. Hanggang sa nakumpirma sa canine inspection na mga droga ang laman ng parcel. Nagkakahalaga ng higit 181 million pesos ang nasabat na shabu. Naaresto ang consignee ng package. Kulong na ngayon ang mga drug suspect na mahaharap sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, lalaking vlogger natagpo ang bangkay at nakagapos pa sa ilog sa Tayabas, Quezon. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matyagang nag-aabang sa labas ng ICC
bago ang confirmation hearing. At Senator Risa Ontiveros bumisita sa Pag-asa Island, pati military base ng China sa Palawan nasilip din ng senadora. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sumama po sa Philippine Coast Guard si Senator Risa Ontiveros para bisitahin ang West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, personal ding nakita ng senadora ang artificial island na itinayo ng China sa Panganiban Reef sa Palawan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mula sa Himpapawid, tanaw na namin ang malawak na runway sa Mischief o Panganiban Reef. Kitang-kita ang mga gusali sa artificial island na ginawang base militar ng China. Nakita yan mismo ni Senator Risa Ontiveros na sumama sa biyahe ng PCG patungo sa Kalayaan Island Group. Mula sa dating maliit na struktura na itinayo ng China noong 1995 para silungan umano ng mga mangingisda. Ngayon, isa na tong malawak na isla na kumpleto sa pantalan, radar facilities at mga hangar. Nasa 130 nautical miles lang mula sa Palawan ang Mischief Reef. Ibig sabihin, pasok yan sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Kasabay nga ng ating MDA flight ay ilang beses na radio challenge ng mga barko ng China sa sinasakyan nating aeroplano ng Philippine Coast Guard kung saan kasama rin natin sa biyahe ang Senadora Risa Ontiveros. Hindi kalayuan sa Mischief Reef, natanaw naman namin ang Ayungin Shoal. Pagkahawi ng mga ulap, unti-unting lumitaw ang BRP Sierra Madre, ang nagsisilbing outpost o bantay ng Pilipinas sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Gamit ang radio communication mula sa eroplano ng PCG, kinamusta ni Senator Ontiveros ang mga sundalo na nakadeploy sa Navy vessel. Magandang hapon po ma'am, duty personnel lang po sa BRP Sierra Madre. Maayos naman po kami dito ma'am. Sa kanila, magandang hapon po mga kababayan dyan sa BRP Sierra Madre. Ito po si Risa Ontiveros, kumusta kayo? Sabi ko lang, kita-kita po namin kayo dito mula sa itaas, buhay kayo, hindi namin kayo malilimutan. Nasa 20 barko naman ng China ang bumungad kay Ontiveros habang papalapit kami sa Pag-asa Island. Karamihan dyan, mga Chinese Maritime Militia, 2 mula sa China Coast Guard at isa sa People's Liberation Army Navy. Siyempre nakaka-offend. Challenge nila yung ating Philippine Coast Guard at saka Philippine military aircrafts. Talagang inaangkin nila na kanila itong bahagi ng karagatan natin. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Ontiveros sa Pag-asa kasunod ng umiinit na debate sa ating soberanya at seguridad sa pinag-aagawang teritoryo. Kasama ng senadora si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Muling iginiit ni Ontiveros ang paninindigan na hindi dapat isuko ang isla. We will never give up Pag-asa Island kahit hindi senador, bawat Pilipino ay magsasabi niyan. Ayon naman kay Tariela, bukas pa ang imbitasyon para sa ibang senador at kongresista na bumisita sa Pag-asa. Anya, makabubuti ang pagbisita ng mga opisyal ng gobyerno upang mas maintindihan ang tunay na sitwasyon at ang halaga ng pagtatanggol sa WPS. Para sa akin, mas ma-appreciate mo kung anong pinaglalaban natin kapag pumunta ka dito sa Pag-asa. Makikita mo yung mga kabataang Pilipino, makikita mo yung
mga civilian na nandito. Malayo to dun sa napapanood mo lang sa TV na ang issue ng West Philippine Sea parang seemingly concern lang ng Armed Forces of the Philippines or ng Philippine Coast Guard. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Blessing in disguise daw para sa mga posibleng makalaban ni Vice President Sara Duterte ang maaga niyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa 2028 elections. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, ikinagulat daw ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Bakit naman daw kasi napakaaga nitong pumosisyon para sa 2028? Pero sabi ni Abante, baka blessing in disguise na rin daw yan para sa mga posible nitong makalaban. Nagulat ako that she declared to run for the presidency as early as this. This will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Hirit naman ni dating Albay Representative Joey Salceda, hindi napapanahon ang maagang pagposisyon ni VP Sara sa gitna ng hinaharap na mga impeachment complaint. Dati nang ikinampanya ni Salceda si Duterte noong 2022 elections. It leaves Abante in the matter it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint. Nahaharap sa 4 na impeachment complaints si VP Sara. Una nang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang maagang anunsyo ni VP Sara ay panakot umano sa mga kongresistang susuporta sa impeachment. Hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm be running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. Candidacy announcement do not erase accountability. May request din si Abante kay VP Sara. Kung talagang wala siyang itinatago, sabihin niya na, sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sasabak na rin sa pagpa-podcast si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. At kabilang daw sa mga gusto niyang makausap ang kontrobersyal at kapwa Kristiyano na si Alvin Aragon. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Unshaken na hinarap ni Gary Valenciano ang media para sa kanyang bagong proyekto. Yan ay ang kanyang upcoming podcast na Unshaken. At kahit hindi gaanong makalakad dahil sa kanyang cellulitis, game pa rin nakipagtsikahan sa atin ang nag-iisang Mr. Pure Energy. Maybe I still have to do some tests, but I'm here, and I'm happy that I am. Pang-international ang podcast lalo't iHeartRadio at Mammoth Media lang naman ang kanyang partner producers. Balak din daw nila i-release ang podcast globally. He's an icon in the Philippines, and who better to start with than an icon? So, still incredibly important in this community, and we hope to take him to help him build an audience that's even larger in the rest of the world. Ang mga guest, lahat may istorya ng grit and grace, gaya na Coco Martin, Lumpia Queen Abby Marquez, Martin Rivera, Michael V at marami pang iba. Pero eto nga, isa raw sa mga gustong makausap ni Gary V ang kapwa Christian na binabash online na si Alvin Aragon. He was once a Christian who was honeymooning with the Lord when I first came to know him. And I was like that. If you do, you're going to go to hell. What? No, yeah, but it's written in the Word of God. This is what's going to happen to you. But it took me time to learn that the truth, even if it hurts, you don't have to make it hurt more. Ayaw niya raw husgahan si Alvin, pero gusto raw maintindihan ni Gary V kung ano ang pinaggagalingan ng mga kontrobersyal na pahayag ni Alvin. Kabilang na dyan ang mga sinabi niya tungkol sa sex bomb. Maybe someday, if we do talk, I'd like to find out.
dude, what's going on? Abangan ng podcaster Ira ni Mr. Pure Energy this April. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, motor tumilapon sa kalsada matapos masalpok ng kotse sa May Kawayan, Bulacan. Ilang politiko at artista nagsama-sama sa prayer power para sa anniversary ng EDSA Revolution. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague bago ang kanyang confirmation of charges. Maging ang mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs, may panawagan din. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa Frontline. Ang balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano na ang update dyan? Hi Jester, nandito nga ako sa isang cafe. Sa The Hague, Netherlands kung saan kasalukuyang nagaganap ang press conference ng Duterte Panagutin Network at dito nga pinag-uusapan ng tungkol sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte na gaganapin simula bukas February 23 hanggang February 27 sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Dito rin sa press con na ito ay kanilang pagkakataon na panawagan at muling panawagan ang paghingi ng hustisya para sa mga naging biktima ng alleged war on drugs sa ilalim ng Duterte administrasyon. At dito nga nagsalita ang ilang mga kaanak ng biktima at nireiterate nga nila ang kanilang hiling ng hustisya. Present dito ang ilang miyembro ng pamilya, as I've said earlier, ng biktima ng alleged war on drugs ni former President Duterte, si Shira Escudero at Lor Pasco at mula naman sa Rise Up si Rubilin Litao. Ang ilang mga abogado ay nandito rin sa press ko na ito mula sa NUPL, sila Attorney Cristina Conti, mula sa Duterte Panagutin Europe, Ikay Enriquez at mula sa Karapatan Attorney Cristina Palabay. Bukas, no, mga kapatid, tuloy na nga ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula February 23 hanggang 27 at sa unang araw po ay aasahan natin ang opening statements ng lahat ng panig, no, mula sa prosekusyon, sa defense at saka sa hanay ng mga biktima through their counsel, no. Ang confirmation of charges na ito ay hindi pa po ang aktwal na trial. Sa pagdinig na ito, susuriin ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa full trial at kaugnay ng alegasyon nga ng crimes against humanity sa kanyang kampanya kontra droga. Bagaman nagdesisyon nga si Duterte na hindi personal dumalo, itutuloy ng pre-trial chamber ang proseso. Sa mga susunod na araw, mga kapatid, ilalatag ng prosekusyon ang kanilang ebidensya, haharapin ito na depensa at magsusumite rin ng pahayag ang mga abogado ng mga biktima. Tatlong possible outcome po, mga kapatid, ang ating nakikita dito. Una, mako-confirm ang mga charges at tutuloy ito sa trial. Pangalawa, maaaring walang makonfirm ng mga charges at wala munang trial. Meron din pangatlong opsyon, maaaring ibalik ng prosekusyon ang mga ebidensya sa maaaring ibalik rather, no, ng pre-trial chamber ang ebidensya sa prosekusyon upang pagtibayin ang mga ito. Maaari pong mapanood ang confirmation of charges sa pamamagitan ng ICC website live stream at ganoon din sa kanilang Facebook at YouTube account with 30 minutes na delay due to security reasons. Yun muna, mula dito sa The Hague, Netherlands, ako po si Angela Lagunsad Castro. Angela, meron ba naging pahayag itong mga supporter at legal team nga nitong mga naging biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dun sa naging desisyon nga ng ICC na payagan yung hindi personal na pagdalo ng dating Pangulo? Actually, kanina lang bago ako tumayo sa inyo, nagsasalita dito yung mga ilang pamilya nga ng biktima ng drug war sa ilalim ng Duterte administration. Si Ma'am Lor Pasco, no, siya yung nanay ng dalawang biktima ng EJK. Sinasabi niya, kung sinasabi daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay matanda na, siya rin daw ay matanda na, pero hindi siya hihinto. Hindi siya titigil sa paghanap po ng hustisya. Umabot man ito ng ilang dekada. Yun ang kanyang sinabi. Okay, patuloy nating aantabayanan yan. Maraming salamat. Nag-uulat live mula sa The Hague, Netherlands, Angela Lagunzad Castro.
Samantala, utos ng Diyos. Ganyan daw kung ituring ng ilang Duterte supporter ang paghayag ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maagang nagtipon-tipon ang mga supporter sa tinatawag nilang Duterte Street, malapit sa ICC Detention Facility sa The Hague. Marami sa kanila, ilang buwan na ring nakikiisa sa pagtitipon doon. May mga galing din mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa pagsisimula ng pagdinig po bukas, layon daw nilang maipakita ang suporta kay Digong hanggang sa tuluyan na umano itong mapawalang sala at makauwi na sa Davao. Nakatira po sa Leiden. Leiden, okay. 1 hour, then to Leiden, 1 hour ang biyahe. Yeah. Ba't ngayon, andito pa rin kayo ngayon? To show the support sa kantatay na nasa loob siya, na hindi siya nag-iisa. Naghihintay din sa kanya kung kailan siya makalabas. Moral support at saka yung may show namin yung love at saka yung care. Galing po ako sa Vienna, Austria. Nandito po ako kasi sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Kasi sabi nga ni Lord, go there, it's urgent. Nafe-feel ko yung burden ng Panginoon para sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kay Duterte, yung lawlessness at righteousness, yun ay kailangan ng prayer. Samantala, no-show pa rin si Senator Bato de la Rosa sa kagaganap lang na alumni homecoming ng Philippine Military Academy. Sa gitna yan ang pagkakasangkot niya bilang co-perpetrator o kasabwat sa Duterte drug war case sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Muling nagsama-sama ang ilang henerasyon ng mga aktibo at retiradong sundalo at pulis na graduates ng Philippine Military Academy. Para yan sa taunang PMA Alumni Homecoming sa Fort Gregorio del Pilar sa Baguio City. Nagsilbing guest of honor at speaker sa pagtitipon ang dating PNP chief at ngayon Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Miyembro siya ng PMA Matatag Class of 1971. Isa rin sa mga inabangan ang pagdating ng isa pang ex-PNP chief at sinagtala Class of 1986 alumni na si Senator Bato de la Rosa. Host pa naman ng homecoming ngayong taon ang kanyang klase. Pero tulad sa Senado, no-show din si Bato na isa sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang kasabwat umano sa madugong Duterte drug war. Sabi ni Senator Lacson, dapat nang seryosohin ng Senado ang matagal ng pagiging missing in action ni De La Rosa. Kaya posible raw na mapag-usapan yan sa gagawing All Senators Caucus bukas. Actually, wala nagre-raise eh. Pagka yung the usual informal parang tit-a-tit namin sa lounge, wala nagbi-bring up eh. Seriously, minsan nagkakabiruan pero kaya walang consensus. But I think we should take it seriously, And on Monday, it could come up. I think we should revisit the rules of the Senate para mag-amend, para ma-incorporate yung situations like that of Senator Bato. Sakaling lumabas ang ICC warrant laban kay Bato, iginiit ni Lacson na dapat itong dumaan muna sa lokal na korte. Ang Interpol, hindi ito pwede mag-conduct ng arrest. Dadaan sila sa NBI or the PNP. Yung PNP should respect the local courts. So, a corresponding order, hindi pa natin alam kung accessory siya, accomplice, kung principal. So, we would not know kung ano yung kine-carry na penalty. In case na 6 years and below, mawawala yung immunity once na mag-adjourn CNJ yung Congress. Samantala, kasama naman sa mga lumahok sa marcha ng Alumni Homecoming, si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Kabilang siya sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992, ang huling batch ng mga PMAer na pumasok sa PNP. Sabi ni Nartates, kahit na malapit na ang puntong wala ng taga-PMA sa PNP, hindi nito mababago ang layunin niyang mapabuti ang kanilang hanay. We should be safe. Pag-retire ko, gusto ko safe ako. At maayos yung iiwanan ko na organization. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sugatan ang isang rider at asawa niya matapos mabangga ang kanilang motor ng isang kotse sa Bulacan. Sa lakas ng impact, nabali ang binti ng babaeng backride. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive.
Sa pulsa dashcam video ang pagbagtas ng kotseng ito sa Iba Road, May Kawayan, Bulacan, umaga nitong Sabado. Ilang saglit pa, bigla nitong nabangga ang isang motorsiklo na pakaliwa papunta naman ng Pandayan Road. Sa tindi ng banggaan, tumilapon ng rider pati ang asawa niyang nasa backride. Ihahatid sana niya ito sa trabaho. Sa kuwang ito, nakasubsob na sa daan ang rider habang hirap naman makagalaw ang nakahiga nitong asawa. Kita ang mga pasasahita ng babae. May dumudugo naman sa ulo ng lalaki. Sa lakas ng impact, UP ang harapan ng kotse. Ayon sa rider, may iniwasan umano siyang lubak sa daan kaya hindi siya nakakaliwa agad. Hindi rin daw niya nakita ang paparating na kotse. Hindi ko lang po napansin siya kung anong bilis niya kasi hindi ko talaga siya nakita sa mirror pagtingin ko kasi nga nasa last line siya. Dahil sa disgrasya, bali ang kaliwang binti ng babae. Mga galos naman sa muka ang tinamo ng rider. Ako sir, okay na ako sir. Nagkitay na lang kami ng result ng CT scan. Yung sa asawa ko naman, wakalan ko daw. Ayon naman sa pulis, nauwi sa aregluhan ang disgrasya. Nagkasundo po sila na ipapaayos na lang po yung motorsiklo at ipapagamot po yung occupants ng motorsiklo nung driver po ng sedan. Nagpaalala naman ang otoridad na ugaliin ng defensive driving at maglaan ng tamang distansya sa kapwa motorista para iwas disgrasya. Sinusubukan pa ng News 5 na makuhanan ng panig ang driver ng sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Dumalo ang ilang politiko at mga artista sa prayer power para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang po dyan ang Akbayan Party List na maghahain ng panukala para gawing special non-working holiday ang EDSA anniversary tuwing February 25. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Jorno Bea de Guzman. Pinangunahan ni Cardinal Pablo Virgilio David ang misa ngayong linggo para sa prayer power sa EDSA Shrine. Kabilang ito sa mga aktibidad para sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dumalo rin dito ang ilang personalidad gaya ni na Senator Bam Aquino, Akbayan Party List Representatives Chel Jokno at Percy Sendanya, artists na sina Iza Calzado, Edo Manzano at Noel Cabangon. Nakiisa rin dito ang pamangkin ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Para sa kanya, hindi sa EDSA People Power nagtatapos ang laban ng taong bayan. Sang-ayon po ako sa mga nagsasabi na lumala yung ating sitwasyon. No? So yung world record corruption nung panahon ni Marcos Sr. ay hinigitan ng kasalukuyang administrasyon. Yung pang-aabuso sa karapatang pantao ay hinigitan ng nakaraang administrasyon. Therefore, I think marami talagang kailangang ayusin. May mensahe rin si Sister Josefina sa kabataan na hindi naabutan ang pangyayari noon. Alam ko, hindi nila masyadong alam ang nangyari noon. Pero believe ako sa paninindigan nila. Mga Gen Z, matalas ang isip nila, matatalino yan. Pagpatuloy ninyo ang inyong paninindigan para sa bayan. Nakatakda namang maghain bukas ng panukala sa kamera ang Akbayan para gawing special non-working holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power tuwing February 25. Kailangan magunitan natin ito ng maayos at sapat. Kaya sa aking pananaw ay dapat ito ay maging special non-working holiday. Malinaw na sign na hindi pa talaga tapos ang misyon ng EDSA. Yung misyon na wakasan ng kahirapan, wakasan yung kawalan ng pagkakapantay-pantay, wakasan ng katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. Susunod, bilang ng mga na-recover na bangkay sa lumubog na Roro sa Basilan, nadagdagan pa. At 5 bangkay sa bansang Libya, natagpo ang inanod sa Pampang. Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Samantala, umabot na po sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa pang bangkay ang na-recover ng kanilang technical diving team ngayong araw. Patuloy po ang operasyon ng PCG mag-iisang buwan na mula nang lumubog ang Roro sa Basilan noong January 26. 293 ang nakaligtas sa insidente habang 14 pa ang nawawala.
Sa ibang balita, patuloy ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na umabot na sa ika-48 araw. Sa time-lapse video ng Fivox, 2 beses nagbuga ng lava, pyroclastic density currents o uson ang Mayon Volcano mula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw. Nagkaroon din ng rockfall at ayon sa Fivox, indikasyon ito na patuloy pa rin ang pag-angat ng magma sa ilalim ng Mayon. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa ibang balita, pinabulaanan naman ng DILG ang kumakalat na code card ni Interior Secretary John Vic Remulla online. Ayon sa Peking Post, sinabi raw ni Remulla na mag-move on na dapat sa flood control issue ang publiko. Papasok na raw kasi ang summer kaya wala ng ulan. Paglilinaw ng ahensya, fake news yan. Ikanadidismaya raw nila na sa panahong kailangan ng bansa ang pagkakaisa ay may mga gumagawa pa raw ng ganitong mga peking pahayag. Paalala ng DILG, suriing mabuti kung tama at beripikado ang mga nakikitang statements online. Mga kapatid, kapag may tattoo, abay bad boy. Yan ang nakagisnang paniniwala ng ilan tungkol sa sining. Pero ang isang tattoo artist po, pinatunayang wala sa dami ng tinta sa balat ang kabutihang asal. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Permanenteng tinta mula ulo hanggang paa at pati na rin sa mismong mga mata. Kilalanin natin si June Eric Gabriel, isang tattoo artist na kilala bilang Solar Boy. Soldier Boy Tell. Hey yo, what's up? It's your boy Solar Boy. So ayun, another day, another tattoo na naman ang ating gagawin. Tubong Nueva Ecija si Eric. High school pa lang daw noon nang matutunan niyang gamitin ang henna art o yung pansamantalang tattoo para may pandagdag baon sa eskwela. Bagamat hindi nakapagtapos sa kolehiyo, sinuwerte naman daw siya sa edad 19 at nakapagpatayo ng sariling tattoo shop si Eric. Naging daan ito para lalo siyang mamulat sa mundo ng tattoo art. Ang mundo kung saan malaya niyang naipapahayag ang sarili at patuloy na nakakahanap ng dahilan para mabuhay. Importante sa amin na alamin namin yung karakter ng tao bago namin lagyan ng art. Mga iba't ibang tao na may iba-ibang paniniwala. Ang bawat disenyong nililikha ni Eric ay kwento na pinanghahawakan niya para sa malalim na pananampalataya at pagiging makatao. Anya, nakilala lamang siya bilang Solar Boy dahil sa kanyang pamimigay ng libreng pagkain sa lansangan ng nakabisikleta at habang tirik ang araw. Kala nila sa ganitong larangan, kailangan rock and roll ka lang. To kailangan na ipakita ngayon, maging good example instead na pangit na na imahe sa mga sa community. Ang isang tattoo shop ngayon naging 3 na at katuwang niya ang kanyang co-artist at misis na si Za Billones. Nasaksihan daw niya kung paano tiniis ni Solar Boy ang mga hirap na nagsisimula pa lamang siya. Pag meron siyang gusto, gagawin niya lahat para magawa niya or makuha niya yung gusto niya. Malikot kasi yung malikot yung utak niya. Iba siya mag-isip. Ang eyeball tattoo, isang paraan para i-level up pa ang kanilang sining. Pero 2 taon muna nila itong pinag-isipan at pinag-ipunan. Each eyeball cost 20,000. Siyempre worried ako. Mata yun Ayun, nakita ko yung struggle niya. Kasi yung while healing, may mga pinagdaanan siya na nakakatakot, nakakakaba. Malayo na ang narating nila sa larangang napili. Pero anila, wala itong katapusan. Tulad nito, hanggang mamatay, ayun. Kala kasi nila, yung artist andyan lang yan. Wall hanger or nasa balat lang on the anything art ngayon. Pero pagka pinurso mo ng pinurso yan, malayo. Pwede kang dalhin yun ng malayo Bukod sa tattoo shops at invitations abroad, unti-unti na ring natutupad ang pangarap nilang makatulong sa kapwa artists, lalo na yung mga nasa probinsya. Si RJ, mula pa sa Davao. Siya kasi sobrang tagal na sa tattoo industry pero yung respeto niya, mapabago man o lumang artist, pantay lahat ng pagtingin niya Kasama ang kanyang misis at ang mga artist na kanilang tinutulungan, patuloy nilang binubuo ang isang komunidad kung saan ang sining ay hindi lang palamuti, kundi isang paninindigan. Bea de Guzman, News 5.
Mga kapatid, tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Pinagkakaguluhan at kinagigiliwan ang tinaguriang Chris Brown ng Sampaloc, Maynila. Chris Breezy, gumaganda na pa yan eh. Ang ating bida tindero ng ice cream. Kumpleto with sayaw kasi yan eh, di ba? Kung sino siya, alamin natin sa Frontline Report ni Mondi Lopez. Ang daming tao. May shooting ba? Ay, lakas talaga ng trending na tindero ng Sherbet Buko. Meet ang Chris Brown ng Pinas. Kamusta mga kamatid? I'm sorry. I don't speak Tagalog, Robby. It's so very hard. Sa looks? Check. Sa moves? Check na check. Alasandok, may pasayaw. Kada abot, may galaw. At bago iabot ang order mo, may pakimbot mo na. At English kung English. Not wrong. Same to you. Take you down, man. Take you down. Yeah, some point, bro. Maybe later, bro, because my speaker is, is so low, but, Yes, mga kapatid, ito, magandang weekend dahil kasama natin ang pinag-usapan sa Sampaloc. Hey, what's up, man? Yeah. Whatever. I'm just kidding. What's up, bro? Please come around. Please come around. Stop na namin. Guys, let's stay nga. Ibang ngiti ng customers. Lahat kinikilig, lahat napapatawa. Yung iba, bumibili na lang para lang may selfie ay loads. May libre ka ng entertainment, may pang-IG story ka pa. Pero ang tanong, masarap naman kaya ang sherbet niya o nadala lang tayo sa Kembon? Sa panahon ng mahal na bilihin, stress sa buhay at traffic, minsan hindi lang tamis ng sherbet ang hanap natin, kundi isang dahilan parang umiti. Malupit, malupit. Happy weekend, mga kapatid! Hey, bro. Yeah, Kalentang Mandaluyong, man. Kala ko Kaliwag eh. Yeah, Kaliwag Bulacan, man. Mondi Lopez, News 5. Puntahan nga yan. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.